May 3 hukbo na nagmamartsa papuntang Jerusalem. Daan-daang libong sundalo mula sa Moab, Ammon at bundok ng Seir ang tumawid sa dagat na patay at lumalakad papunta sa ilang, tuwirang papasok sa puso ng Huda. Walang pag-asa si Haring Jehoshaphat, napakakaunti ng kaniyang hukbo. Hindi kayang ipagtanggol ng kaniyang mga matibay na lungsod ang laban sa ganito kalaking pagkakaisa ng mga kaaway. At nakapasok na ang mga kalaban sa loob ng kaniyang hangganan bago pa niya nalaman na dumarating sila. Sino mang ibang hari ay mag-uutos na ng pag-urong, magtitipon ng mga kaalyado, makikipag-usap upang sumuko kahit na ano. Pero hindi ginawa ni Jehoshaphat ang alinman sa mga bagay na iyon. Sa halip, inutusan niya ang buong bansa na huminto sa pagkain. Nag-utos siya ng pag-aayuno sa buong Juda. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa patio ng templo, tumayo sa harap ng libu-libong takot na mga tao at nanalangin ng malakas. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa rin maipaliwanag ng mga mananalaysay ng militar. Pinamunuan niya ang kaniyang hukbo upang harapin ang 3 bansang kaaway, pero hindi niya inilagay sa harapan ang mga sundalo. Inilagay niya ang mga mang-aawit, mga tagapanguna sa pagsamba. Mga musikero ang naglakad sa unahan ng hukbo, umaawit ng papuri sa Diyos, habang direktang patungo sa tiyak na kamatayan. At pagdating nila sa larangan ng digmaan, wala nang natirang lalabanan. Bawat kaaway na sundalo ay patay na. Nag-away sila sa isa't isa at winasak ang kanilang mga sarili. Walang kahit isang tao ang namatay sa Huda. Ito ang kwento ni Haring Jehoshaphat at ng digmaang napanalunan ng walang kahit isang espadang nabunot. At kahit tingnan mo ito bilang pakikialam ng Diyos o pinakamagaling na pandaigdigang taktika sa isipan sa sinaunang kasaysayan, ang nangyari sa lambak na iyon ay nagbago ng balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Upang tunay na maunawaan ang nangyari sa lambak ng Beraka, kailangan mong bumalik ng halos 100 taon bago pa ipinanganak si Jehoshaphat. Matapos mamatay si Haring Solomon noong mga 930 BC, nahati sa 2 ang kaharian ng Israel. Ang anak ni Solomon na si Rehoboam ay isang napakasamang diplomatiko at nang humingi ng pagbaba ng buwis ang mga tribo sa Hilaga, sinabi niyang mas pahihirapan pa niya ang kanilang buhay. Kaya umalis sila. Nagtayo ang 10 tribo ng sarili nilang bansa sa Hilaga na tinawag na Israel, at ang natirang 2 tribo, ang Huda at Benjamin, ay nanatiling tapat sa lahi ni David sa timog kung saan itinayo ang kaharian ng Huda. Mula sa puntong iyon, magkatabing umiral ang 2 bansang ito, minsan bilang mga kapitbahay na hindi komportable sa isa't isa, minsan bilang tapat na magkaaway. Mas malaki, mas mayaman, at mas malakas sa militar ang Hilagang kaharian. Mas maliit ang Huda, pero may isang bagay itong wala sa Israel. Nasa kaniya ang Jerusalem, nasa kaniya ang templo, at nasa kaniya ang angkan ni David, ang lahing ipinangako ng Diyos na hindi matatapos. Pero ang pagkakaroon ng templo ay hindi nangangahulugang nanatiling matapat ang Huda. Dumarating at umaalis ang mga hari. May ilang makadiyos, marami ang hindi. Pumasok ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtayo ng mga paganong altar sa mga burol. Binubuwag ng susunod na henerasyon ang mga reforma ng naunang henerasyon. Sa panahong umakyat sa trono ang ama ni Jehoshaphat na si Asa, wasak ang kalagayan ng Huda sa espiritual. Ginugol ni Asa ang halos buong paghahari niya sa paglilinis. Tinanggal niya ang mga banyagang altar, giniba ang mga paganong dambana, at kahit ang sarili niyang lola ay inalis sa katungkulan bilang inang reyna dahil nagtayo ito ng Diyos-Diyosan. Seryoso ang taong ito,
Karamihan ay matagumpay ang paghahari ni Asa. Nanalo siya sa mga malalaking labanan. Ibinangon niyang muli ang ekonomiya. Sinasabi ng Biblia na sa unang 35 taon ng kaniyang paghahari, may kapayapaan sa Huda. Pero pagkatapos, nagkamali si Asa ng mabigat na hindi magandang pagpapasya na humubog sa lahat ng ginawa ng kaniyang anak. Nang magsimulang magtayo ng kuta, ang hilagang kaharian sa hangganan ng Huda na halos humaharang sa pangunahing ruta ng kalakalan papuntang Jerusalem, kinabahan si Asa. Sa halip na manalangin, tulad ng ginagawa niya sa mga naunang banta, kinuha niya ang kayamanan ng templo at ipinadala ang ginto kay Ben-Hadad, ang hari ng Aram, bilang suhol upang lusubin ng Israel mula sa hilaga at gamitin iyon bilang pampalihis ng pansin. Umubra ito. Sa taktika, magaling ito. Pero dumating sa palasyo ang isang propetang nagngangalang Hanani at sinabi kay Asa ang isang bagay na magmumulto sa maharlikang pamilya sa maraming taon. Dahil sa pagtitiwala mo sa hari ng Aram at hindi sa Panginoon mong Diyos, mula ngayon ay mayroon kang digmaan. Ano ang naging tugon ni Asa? Ipinakulong niya ang propeta at ang huling mga taon niya ay puno ng sakit, kapaitan at palagiang away. Naging isang babala siya mula sa pagiging matapat na hari. At minamasdan ang lahat ng ito, lumaki sa palasyo, naiisip ang bawat aral ay ang anak niyang si Jehoshaphat. Umakyat sa trono si Jehoshaphat noong mga 872 BC. At mula sa unang araw, gumawa siya ng mga pagpapasiyang malinaw na naimpluwensyahan ng mga pagkakamali ng kaniyang ama. Kung saan umasa si Asa sa mga banyagang alyansa kapag naghirap ang mga bagay, namuhunan si Jehoshaphat sa pananampalataya noong madali ang mga bagay. Hindi siya naghintay ng krisis bago magsimulang manalangin. Nagtayo siya ng sistemang magtitibay kapag dumating ang krisis. Ang una niyang hakbang ay isang pambansang kampanya sa edukasyon. Nagpadala siya ng mga opisyal, levita at pari sa bawat bayan ng Huda na may dalang mga kopya ng aklat ng kautusan. Hindi lamang sa malalaking lungsod, sa bawat bayan. Isang programa ito sa pagbabasa ng relihiyon na pinunduhan ng gobyerno na sumasaklaw sa buong bansa. Ang mga taong hindi pa kailanman nakabasa ng kasulatan ay biglang may mga guro sa kanilang mga nayon na nagpapaliwanag ng Torah. Binago rin niya ang sistema ng hustisya, naghirang ng mga hukom sa bawat matibay na lungsod na may tiyak na mga tagubilin. Sinabi niya sa kanila, pag-isipan ng mabuti ang inyong ginagawa dahil hindi kayo humahatol para sa tao lamang kundi para sa Panginoon na kasama ninyo sa tuwing kayo'y nagbibigay ng hatol. Nagtayo siya ng sistema ng pananagutan na may punong pari na nangangasiwa sa mga usaping panrelihiyon at ang pinuno ng tribo ng Huda na humahawak sa mga sibil na kaso. Ang mga apela ay pumupunta sa Jerusalem at ang mga resulta ay imposibleng pabayaan. Naging matatag, maunlad at iginagalang ang Huda. Ang mga Filisteo na naging tinik sa tagiliran ng Huda sa mga dantaon ay nagsimulang magdala ng mga buwis. Nagpadala ang mga Arabo ng mga karawan ng hayop, 7,700 lalaking tupa at 7,700 kambing bawat taon. Hindi iyon regalo, iyon ang uri ng bayad na ipinapadala mo sa isang taong kinatatakutan mo. Pinalakas din ni Jehoshaphat ang mga lungsod sa buong Huda at nagtayo ng napakalaking militar. 5 pinunong opisyal ang nangasiwa sa pinagsamang hukbo na binabanggit ng Biblia na mahigit 100,000 kalalakihan. Ngayon, ang mga bilang sa sinaunang militar ay halos palaging pinalaki sa mga tekstong pangkasaysayan, kaya ang aktual na sukat ay malamang na mas maliit, pero nananatili ang punto. Hindi mahina ang Huda. Isa itong organisado, pinunduhang mabuti at mahusay na ipinagtatanggol na kaharian. Pero hindi perpekto si Jehoshaphat.
at ang pag-unawa sa kaniyang pinakamalaking pagkakamali ang gumagawa sa himalang darating na mas makabuluhan pa. Sa kabila ng lahat ng alam niya tungkol sa panganib ng mga banyagang alyansa, gumawa si Jehoshaphat ng alyansang pangkasal kay Haring Ahab ng hilagang kaharian. Si Ahab, kung pag-aani ng pagsasabi, ay isa sa pinakamasasamang hari na nagkaroon ng Israel. Pinakasalan niya ang paganong prinsesang si Jezebel, nagtayo ng mga templo kay Baal at pumatay ng mga propeta ng Diyos, at naisip ni Jehoshaphat na magandang ideyang ikabit ang kaniyang pamilya sa taong ito sa pamamagitan ng kasal. Halos mapatay si Jehoshaphat sa alyansang iyon. Sumama siya sa labanan kasama si Ahab laban sa mga Arameo sa Ramot Galaad. Nagbalat kayo si Ahab bilang pangkaraniwang sundalo at sinabi kay Jehoshaphat na magsuot ng kaniyang maharlikang damit na halos pumipinta ng target sa likuran ni Jehoshaphat. Nakapokus ang mga karwahe ng kaaway kay Jehoshaphat, akala nila ay si Ahab ito. Sumigaw si Jehoshaphat at tumalikod ang mga karwahe sa tamang panahon. Napatay si Ahab ng isang pana na walang pinupuntirya. Nang bumalik si Jehoshaphat sa Jerusalem, sinalubong siya ng isang propetang nagngangalang Jehu at sinabi, "Dapat bang tulungan mo ang masasama at ibigin ang mga namumuhi sa Panginoon? Dahil dito, nasa iyo ang galit ng Panginoon." Ito ang sandali ng pagpapakumbaba kay Jehoshaphat. Nagtiwala ang ama niya sa mga banyagang hari at nagdusa para rito. At heto siya, ginagawa ang parehong pagkakamali. Ano ang pagkakaiba ni Jehoshaphat at ng kaniyang ama? Nang harapin siya ng propeta, hindi siya nagpakulong ng sinuman. Nakinig siya. Bumalik siya sa kaniyang mga reformang ginagawa. Dinoble niya ang kaniyang pangako sa Diyos. At iyon ang haring nasa trono ng tumawid ang 3 hukbo sa dagat na patay. Dumating ang mga mensahero na may dalang pinakamasamang balita. Isang napakalaking hukbo ang papalapit sa iyo mula sa kabilang panig ng dagat na patay, mula sa Edom. Nasa Hazazon Tamar na sila. Ang Hazazon Tamar ay ang sinaunang pangalan para sa Ein Gedi, ang tanyag na hardin sa kanluran na baybayin ng dagat na patay. Kung nakapunta ka na sa Israel, alam mo ang lugar na yon. May mga talon sa gitna ng disyerto, may mga ibex na umaakyat sa mga bangin. Maganda, pero ang kahalagahan dito ay hindi ang tanawin, kundi ang layo. Mga 35 milya ang layo ng Ein Gedi mula sa Jerusalem. Hindi pa papunta ang mga hukbong ito. Nasa loob na sila ng hangganan ng Huda. Tumawid na sila sa dagat na patay at nag-ayos ng posisyon bago pa man may humudyat ng alarma. Isa itong alyansa ng 3 bansa. Ang mga Moabita, ang mga Amonita at ang mga Meunita mula sa rehiyon ng bundok ng Seir na siyang Edom. Ang bawat isa sa mga bansang ito ay sumasakop sa teritoryong silangan ng dagat na patay, sa kung saan ngayon ay modernong Jordan. At ang bawat isa sa kanila ay may mga dahilan upang gusto niyang mapaluhod ang Huda. Ang mga Moabita ay matagal nang nagbabayad ng buwis sa Israel at nagagalit sila roon. Gusto ng mga Amonita na palawakin ang kanilang impluensya sa kanluran. At ang mga Edomita ay mga nakikinabang sa pagkakataon na nakita nilang pagkakataon na salakayin ng isang maunlad na kaharian habang ito ay nalilibang sa isang 2 panig na banta. Magkakasama, bumuo sila ng tinatawag sa Bibliyang Hamon Rab sa Hebreo. Isang napakaraming karamihan, isang labis na bilang. Ang uri ng puwersa na ginagawang parang pagpapakamatay ang paglaban. Ngayon, baka naiisip mo, mahigit 1,000,000 sundalo si Jehoshaphat. Bakit siya natakot? At ang sagot ay nakasalalay sa mga kinakailangan sa paghahatid. Ang mga sinaunang hukbo ay hindi mga nakatayong puwersa sa paraang iniisip natin ngayon. Ang mga tropang iyon ay nakakalat sa mga lungsod na may kuta sa buong Huda.
Ang pagtitipon sa kanila, pagbibigay ng mga sandata, pag-aayos ng mga linya ng supply at pagmamartsa sa kanila sa iisang punto ay aabutin ng mga linggo. 35 milya ang layo ng kaaway at papalapit pa. Walang linggo si Jehoshaphat. Baka wala pa nga siyang mga araw. Sinasabi ng Bibliang nabalisa si Jehoshaphat. Ang salitang Hebreo ay yare at hindi ibig sabihin nito ay banayad na pag-aalala. Ibig sabihin nito ay tunay mula sa kaibuturan na takot. Ang uri na gumigising sa iyo sa gabi at nagpapalubog sa iyong tiyan. Ito ay isang haring tinitingnan ang totoong posibilidad na lahat ng itinayo ng kaniyang pamilya sa 4 na henerasyon ay maglalahong tuluyan. Pero pagkatapos ay dumarating ang linyang naghihiwalay sa buong kwentong ito sa bawat ibang ulat ng militar sa sinaunang kasaysayan. Sa pagkabalisa, nagpasya si Jehoshaphat na magtanong sa Panginoon at nag-utos siya ng pag-aayuno sa buong Huda. Takot na takot siya at sa halip na hayaang itulak siya ng takot na iyon sa isang nagmamadaling tugong militar, gumawa siya ng hindi inaasahang desisyon na ihinto ang lahat at manalangin. Hindi niya muna tinawag ang kaniyang mga general, hindi siya nagpadala ng mga manunubok, hindi siya nakipag-usap, nag-utos siya ng pambansang pag-aayuno at tinawag ang buong bansa sa Jerusalem. At narito kung bakit umubra ito kahit na maaari itong maging pagpapakamatay. Naaalala mo ba ang mga taon ng reforma, ang programa sa edukasyon, ang mga guro ng Torah na ipinadala niya sa bawat nayon? Lahat ng espiritual na kayarian na itinayo niya noong panahon ng kapayapaan. Ito ang sandali na nagbunga iyon. Nang sabihin ng hari na huminto sa pagkain at halika at manalangin, totoong nakinig ang mga tao. Nagtiwala sila sa Kanya, nagtiwala sila sa Diyos na itinuturo niya sa kanila. Mula sa bawat sulok ng Huda, mga lalaki, mga babae at mga bata ay gumawa ng paglalakbay. Iniwan nila ang kanilang mga bukid, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang pang-araw-araw na buhay at nagpunta sila sa Jerusalem. Hindi para panoorin ang isang labanan, para manalangin. Ang sumunod na nangyari sa patio ng templong iyon ay isa sa pinakakawili-wiling panalangin sa kaisipan sa anumang sinaunang teksto. Isipin ang eksena, ang bagong patio ng templo ni Solomon. Libu-libong taong nagsiksikan sa bawat magagamit na puwang. Mga lalaking iniwan ang kanilang mga bukid na hindi pa naaani. Mga babaeng may kalong na sanggol. Matatandang sundalong nakipaglaban sa mga digmaan ni Asa, ilang dekada na ang nakalipas. Lahat sila ay nag-aayuno, lahat sila ay takot. At lahat sila ay nakatingin sa kanilang hari, naghihintay na sabihin niya sa kanila kung ano ang gagawin. Tumayo si Jehoshaphat sa harap nila at binuksan ang kaniyang bibig. At ang lumabas ay hindi isang talumpating pandigma. Hindi ito isang nakapapasiglang tawag ng pag-aanyaya. Isa itong panalangin tapat na tapat, matalinong binuo, at emosyonal na hubad, kaya pinag-aaralan ito ng mga teologo at psikolohista sa mga dantaon. Nagsimula siya sa teolohiya. Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, hindi ba ikaw ang Diyos na nasa langit? Naghahari ka sa lahat ng kaharian ng mga bansa. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas at walang sino man ang makatitiis sa iyo. Hindi ito pagpupuri, ito ay pagbuo ng balangkas. Nagtatayo si Jehoshaphat ng konteksto para sa bawat nakikinig. Hindi kami nakikipag-usap sa isang lokal na Diyos dito. Tinatawag namin ang Diyos na naghahari sa Moab, Ammon at Edom, kagaya ng paghahari niya sa Huda. Ang mga hukbong nagmamartsa papunta sa amin ay nananagot sa parehong Diyos na aming dinadalanginan. Iyon ang pundasyon. Pagkatapos ay binanggit niya ang kasaysayan. Dito nagiging matalino ang panalangin. Aming Diyos, hindi mo ba pinalayas ang mga naninirahan sa lupaing ito
sa harap ng iyong bayang Israel at ibinigay ito magpakailanman sa mga inapo ni Abraham na iyong kaibigan? Nagbubuo siya ng isang legal na argumento, hindi sa kahulugan ng isang hukuman, kundi sa kahulugan ng isang tipan. Ang sinasabi niya ay, nakipagkasundo ka Diyos, ibinigay mo sa amin ang lupaing ito, pinalayas mo ang mga taong nakatira rito bago kami. Sinabi mo sa mga inapo ni Abraham na magiging kanila ito magpakailanman. Kaya ang mga mananakop na ito ay hindi lamang lumulusob sa amin. Hinahamon nila ang iyong pangako. At pagkatapos ay binanggit niya ang isang pagbabaligtad na napakatalas kayang putulin ang bato. Narito ang mga lalaki ng Amon, Moab at bundok ng Seir na ang kanilang teritoryo ay hindi mo pinayagang salakayin ng Israel nang sila ay magmula sa Ehipto. Tumalikod ang Israel sa kanila at hindi sila winasak. Tingnan mo kung paano nila ginagantihan kami sa pamamagitan ng pagpunta upang itaboy kami sa pag-aari na iyong ibinigay sa amin. Nakapipinsala ito. Nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, daan-daang taon na ang nakalipas, tuwirang sinabi sa kanila ng Diyos na huwag salakayin ang Moab, Ammon o Edom. Magkakamag-anak silang mga tao at sinabi ng Diyos na hayaan silang iwan ng mapayapa. Sumunod ang Israel. Pumunta sila sa mahabang daan upang maiwasan ang pakikipag-away sa mga bansang ito. At ngayon, ang mismong mga bansang iyon, ang mga iniligtas ng Israel, ay nagmamartsa upang wasakin ang Huda. Itinuturo ni Jehoshaphat ang kawalan ng katarungan nito. Nagpakita kami ng awa sa kanila. Wala silang ipinakitang awa sa amin. At pagkatapos ay dumating ang sandaling naghiwalay sa panalangin ito mula sa bawat ibang maharlikang panalangin sa sinaunang panitikan. Sapagkat wala kaming kapangyarihang harapin ang malaking hukbong ito na lumulusob sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, pero ang aming mga mata ay nasa iyo. Isang hari, nakatayo sa harap ng libu-libo niyang mga sakop, na may mga hukbong kaaway sa loob ng kaniyang hangganan, at tumitingin siya sa kanila at sinasabi, wala akong plano. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa sinaunang mundo, ang ganitong uri ng pag-amin ay maaaring maging dahilan ng iyong pagkamatay. Inaasahang ipapakita ng mga hari ang lakas, tiwala, kontrol. Ang pag-amin na hindi mo alam kung ano ang gagawin ay halos isang paanyaya sa isang pagkulimbat. Maaamoy ng mga karibal ang dugo. Mawawalan ng pananampalataya ang mga general. Maaaring bumagsak ang lahat. Pero hindi nagpapakita ng kahinaan si Jehoshaphat. Ipinapakita niya ang pinakamataas na anyo ng lakas. Ang tiwala na maging tapat tungkol sa mga hangganan ng kaniyang sariling kapangyarihan habang itinuturo ang isang kapangyarihang higit sa kaniyang sarili at hindi naghimagsik ang kaniyang mga tao. Hindi sila natakot. Tumayo sila roon, tahimik dahil itinuro sa kanila ng 20 taon ng pamumuhunan sa Espiritu na magtiwala sa prosesong ito. At pagkatapos sa katahimikang iyon, may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Dumating ang Espiritu ng Panginoon sa isang lalaking nagngangalang Yahaziel, ang anak ni Zacarias, isang Levita, isang musikero ng templo mula sa pamilya ng mga tagapanguna sa pagsamba. Hindi isang general, hindi isang pari, hindi isang propeta sa hanap buhay, isa lamang lalaking nagtatrabaho sa templo. Humakbang papasulong si Jahaziel mula sa kung saan sa malaking karamihang iyon at nagsalita siya ng may autoridad na malinaw na hindi sa kaniya. Makinig ka, Haring Jehoshaphat, at lahat ng nakatira sa Huda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob dahil sa napakalaking hukbong ito, sapagkat ang labanan ay hindi sa iyo kundi sa Diyos. Ang labanan ay hindi sa iyo. Hayaang lumubog ang mga salitang iyon sandali. Isang malaking hukbo ay 35 milya ang layo. Nag-aayuno at takot na takot ang iyong mga tao. At isang musikero ng templo
ang nagsabi sa iyong hindi ito problemang lulutasin mo. Ang Diyos ang haharap nito. Pero hindi lamang sa pangkalahatang paraan nagsalita si Jahaziel. Binigyan niya sila ng mga tagubilin sa taktika. Bukas, magmarcha kayo laban sa kanila. Aakyat sila sa daanan ng Ziz at makikita ninyo sila sa dulo ng lambak sa disyerto ng Jeruel. Hindi ninyo kailangang lumaban sa labanang ito. Tumayo kayo sa inyong mga posisyon, manatili kayong matatag at makita ninyo ang pagliligtas na ibibigay sa inyo ng Panginoon Huda at Jerusalem. Huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob. Humayo kayo at harapin sila bukas at ang Panginoon ay makakasama ninyo. Sinabi niya sa kanila kung saan pupunta. Sinabi niya kung anong pormasyon ang gagawin. At sinabi niya ang isang bagay na sumalungat sa lahat ng lohika sa militar. Hindi ninyo kailangang lumaban. Agad na tumugon si Jehoshaphat, sumubsob siya sa lupa, at bawat tao sa patyong iyon, libu-libo sila, ay sumama sa kaniya. Pagkatapos, ang mga Levita, ang mga kasama ni Jahaziel, ang mga musikero ng templo, ay tumayo at nagsimulang magpuri sa Diyos ng buong lakas. Tapos na ang pagtitipon ng panalangin. Malinaw na ang mga tagubilin. Bukas ay magmamartsa sila, pero hindi upang lumaban, upang magmasid. Maagang kinaumagahan bago pa man tuluyang sumikat ang araw mula sa mga burol sa silangan ng Jerusalem, tinipon ni Jehoshaphat ang kaniyang mga puwersa at tumungo sa disyerto ng Tekoa. Pero bago sila umalis sa lungsod, tumayo ang hari sa harap ng kaniyang mga hukbo sa huling pagkakataon at nagsabi ng isang bagay na mas tunog sermon kaysa tagubilin sa militar. Makinig kayo sa akin, Juda at mga taga-Jerusalem. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon ninyong Diyos at kayo ay patatatagin. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa kaniyang mga propeta at kayo ay magtatagumpay. At pagkatapos ay ginawa niya ang pinakanakabubuwisit na pasya sa militar sa buong lumang tipan. Sumangguni siya sa mga tao at pagkatapos ay humirang siya ng mga awit, mga tagapanguna sa pagsamba, mga kalalakihan mula sa koro ng mga Levita upang magmartsa sa harap ng hukbo, hindi sa likod, hindi sa tabi, sa harap. Isipin ito sandali, isa kang sundalo sa hukbo ng Huda, alam mong 3 bansa ang nagtitipon sa iyong bayan. Hinasa mo ang iyong talim kagabi, niyakap mo ang iyong mga anak bago ka umalis ngayong umaga dahil talagang hindi mo alam kung babalik ka pa. Nagmamartsa ka upang harapin ang isang napakalakas na kaaway. At ang mga lalaking nasa unahan mo ay walang dalang mga sandata. May dala silang mga lira, alpa at tamburin at umaawit sila. Inawit nila ang iisang linya paulit-ulit habang nagmamartsa sila sa ilang. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kaniyang pag-ibig ay tumatagal magpakailanman. Hindi ito isang pagtitipon ng pagsamba. Ito ay isang pagmamartsa sa militar. Ang daan sa unahan ay papunta sa isang lambak kung saan naghihintay ang malaking puwersa ng pagsasama-sama. Bawat hakbang ng mga awit na iyon ay isang hakbang palapit sa kung ano ang dapat ay isang patayan. At gayunman patuloy silang umawit. Ngayon isipin kung ano ang hitsura nito sa sinumang manunubok o tagapagmasid sa mga nakapalibot na burol. Isang hukbong nagmamartsa sa labanan na may mga musikero sa harap. Walang mga sigaw ng digmaan, walang mga tibok ng tambol, mga awit lamang ng papuri ang umaalingaw-ngaw sa mga burol ng disyerto. Kung ikaw ay isang Moabitang manunubok na nakapanonood nito mula sa isang taluktok, may dalawa kang pagpipilian. Alinman sa ang mga taong ito ay baliw na baliw o may alam silang hindi mo alam. At ang kawalan ng katiyakang iyon, yun ay sariling sandata rin.
Pero habang umaawit ang Huda patungo sa daanan ng Ziz, may nangyayari ng napakalaking kamalian para sa pagsasama-sama sa kabilang panig ng mga burol na iyon. At dito, tumatawid ang kwento mula sa kahanga-hanga patungo sa tunay na mahimala. Sinasabi ng Biblia na habang ang mga kalalakihan ng Huda ay nagsimulang umawit at magpuri, inilagay ng Panginoon ang mga pagpapabigla laban sa mga kalalakihan ng Ammon, Moab at bundok ng Seir na sumasakop sa Yuda, at sila ay natalo. Ang salitang Hebreo para sa pagpapabigla rito ay mearbim at isa itong kawili-wiling pagpili. Hindi ito nangangahulugang isang panlabas na puwersang sumasalakay sa kanila. Ipinahihiwatig nito ang pagkalito, panlilinlang, isang bitag mula sa loob. Isinasalin ito ng ilang iskolar bilang mga nag-aabang at iminumungkahing tumutukoy ito sa mga miyembro ng pagsasama-sama na naging maghihinala sa isa't isa, sapagkat narito ang kailangan mong maunawaan tungkol sa alyansang ito. Ang mga Moabita, Ammonita at Edomita ay hindi magkakaibigan. Sila ay mga pansamantalang kasosyong pinagsama-sama ng kasakiman at pagkakataong magkakasalo. Ang mga Moabita at Ammonita ay magkakamag-anak ngunit magkakatuwang sa kompetisyon. Parehong hinahamak nila ang mga Edomita bilang hindi mapagkakatiwalaan, at ang tatlo sa kanila ay nagpaplano na paghatian ang kayamanan ng Huda pagkatapos ng pananakop na nangangahulugang ang tatlo sa kanila ay lihim na nababahala na malilinlang. Ito ay isang alyansang itinayo sa buhangin at hindi kailangan ng marami upang maguho ito. Sinasabi sa atin ng teksto kung ano ang nangyari sa dalawang nakapipinsalang yugto. Una, tumalikod ang mga Ammonita at Moabita laban sa mga kalalakihan mula sa bundok ng Seir. Sinalakay nila ang mga Edomita at ganap silang winasak. Sinasabi ng teksto na nagtulungan silang wasakin ang isa't isa, na nagpapahiwatig ng pinagsamang karahasan, hindi hiwa-hiwalay na mga bakbakan. Isa itong patayan. Ano ang nagpaalab nito? Hindi nagbibigay ang Biblia ng tiyak na pampasiklab. Marahil isang pagtatalo tungkol sa mga plano sa labanan. Marahil nahuli ang mga Edomita na nagnanakaw sa mga supply. Marahil kumalat ang isang tsismis na ang isang grupo ay nagpaplanong magtaksil sa iba. Sa isang pagsasama-samang ganito kahina, hindi kailangan ng marami, isang maling pagkakaintindi, isang paratang, at lumabas ang mga espada. Pero kapag naalis na ang mga Edomita, hindi nagpapatatag ang pagsasama-sama, lalo itong lumala. Ang mga Ammonita at Moabita na ngayon ay natatakpan ng dugo ng kanilang dating mga kaalyado ay tumalikod laban sa isa't isa. Ito ay isang ganap na pagpuksa sa sarili. Tatlong hukbong nagmartsa na nagkakaisang puwersa, sunod-sunod na pinupunit ang isa't isa sa isang lambak sa ilang ng Huda. Walang panlabas na pakikialam. Walang pagpapabigla mula sa Huda. Pagdududa lamang, mga lumang sama ng loob at kasakiman na tumutupok sa kanila mula sa loob. At nangyari ito habang umaawit pa rin ang Huda. Ngayon dumating ang sandaling nagdulot ng kilabot sa mga tao sa loob ng 3,000 taon. Nang sa wakas ay dumating si Jehoshaphat at ang kaniyang mga tauhan sa tanawan sa itaas ng disyerto ng Jeruel, ang mismong lugar na sinabi sa kanila ni Jahaziel na puntahan, tumingin sila pababa sa lambak. At mga patay na katawan lamang ang naroon, nakakalat sa sahig ng lambak hanggang sa abot ng kanilang paningin. Tiyak ang Biblia tungkol dito. Walang isa mang nakatakas. Walang kahit isang kaaway na sundalo ang naiwang buhay. Ang buong puwersa ng pagsasama-sama, bawat lalaking nagmartsa sa dagat na patay na may mga planong wasakin ng Huda ay patay. Pinatay hindi ng hukbo ng Huda kundi ng isa't isa. Isipin mong ikaw ay isa sa mga sundalong iyon mula sa Huda. Gumising ka ngayong umaga na inaasahang mamamatay.
Sumunod ka sa isang koro ng pagsamba patungo sa disyerto dahil ang iyong hari na lantarang umaming walang plano ay nagsabi sa iyong magtiwala sa Diyos. Umakyat ka sa taluktok na ito na inaasahang tumingala at makita ang isang hukbong naghihintay na patayin ka. At sa halip ay may katahimikan, libu-libong katawan, mga pinabayaang sandata, mga kagamitang nagkalat sa lahat ng dako, at walang kahit isang kaaway na nakatayo pa. Tapos na ang digmaan bago pa sila dumating. Hindi kailanman sila nagbunot ng espada. Hindi sila naghagis ng sibat. Dumating sila at tapos na ito. Pero sinabi sa kanila nang nangyari pagkatapos kung gaano kalaki talaga ang tagumpay na ito. Bumaba si Jehoshaphat at ang kaniyang mga tao sa lambak at nagsimulang magkolekta ng mga nasamsam. Mga sandata, mga hayop, mga suplay, pagkain, damit, mga mamahaling bagay. Handa ang 3 hukbo para sa isang mahabang kampanya at dinala ang lahat ng kanilang kakailanganin bukod pa sa anumang binalak nilang iuwi pagkatapos manloob sa Huda. 3 buong araw silang kumolekta ng lahat. 3 araw, hindi mga oras, mga araw. Napakarami ng natagpuan nila na hindi nila tuluyang mabubuhat pabalik ang lahat. Sa ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang lambak sa malapit at doon mismo napaliligiran ng mga sinamsam mula sa kaaway sa loob ng 3 araw. Pinangalanan nila ang lugar, ang lambak ng Beraka. Sa Hebreo, ang Beraka ay nangangahulugang pagpapala. Lumabas sila upang maghanap ng isang larangan ng digmaan at nakatagpo ng isang silid ng kayamanan sa halip. Pinangalanan nila ang lugar kung saan pinuksa ng kanilang mga kaaway ang kanilang mga sarili na lambak ng pagpapala. At nabuhay ang pangalang iyon sa mga dantaon. Matagal na panahon, pagkatapos mawala si Jehoshaphat, tinatawag pa rin ng mga tao ito na Beraka. Isang permanenteng bantayog sa araw na tumalikod ang 3 hukbo laban sa isa't isa habang nakatayo ang Huda sa isang burol at nakatingin. Hindi katulad ng pagmarcha paalis ang pagbabalik sa Jerusalem. Nang umagang iyon sila ay umalis na puno ng takot, sumusunod sa isang koro ng pagsamba patungo sa hindi nalalaman. Bumalik sila na may dalang 3 araw na samsam at isang kwentong walang maniniwala. Sinasabi ng Biblia na bumalik sila na may mga alpa, lira at trumpeta, gumagawa ng musika hanggang sa templo. Pumasok sila sa parehong patio kung saan nanalangin si Jehoshaphat, kung saan nagpropesiya si Jahaziel, kung saan libu-libong tao ang sumubsob sa takot ilang araw lang nakalipas. At ngayon, sa halip na mga desperadong panalangin, ang patio ay puno ng pagdiriwang. Pero ang mga bunga ng pangyayaring ito ay lumampas pa sa mga hangganan ng Huda. Sinasabi sa atin ng Biblia na nang marinig ng mga nakapalibot na kaharian ang nangyari kung paano nakipaglaban ng Diyos laban sa mga kaaway ng Israel, ang takot sa Diyos ay dumating sa bawat bansa sa rehiyon. Wala kahit isa sa kanila ang naglakas loob na magdigma laban kay Jehoshaphat. At ito ang gumagawang kawili-wili ang kwento sa taktika. 3 bansang kaaway ang nagmarcha laban sa Huda at lahat ng 3 ay nalipol nang hindi kailanman nakipaglaban ang Huda kahit isang beses. Kung ikaw ay isang hari sa Filistia o Edom o Aram na nakaririnig tungkol dito, ano ang iyong napagpasiyahan? Mapagpasiyahan mong pinangangalagaan ang kahariang ito ng isang bagay na hindi mo kayang labanan. Magpapadala ka ng mga regalo. Mananatili kang malayo. Tiyak na hindi mo susubukan kung anuman ang pumuksa sa 3 hukbo sa isang hapon lang. Pumasok ang kaharian ni Jehoshaphat sa isang panahon ng matinding kapayapaan. Ang mga huling taon ng kaniyang paghahari ay nauukit sa katatagan, kaunlaran at isang katanyagang kumalat sa rehiyon. Ang lalaking tumayo sa harap ng kaniyang bansa at nagsabing, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin," ay natapos sa isang mas malakas, mas mayaman, mas matatag na kaharian kaysa sa kaniyang sinimulan.
Hindi dahil sa henyo sa militar, hindi dahil sa mga banyagang alyansa, dahil inilagay niya ang mga mang-aawit sa harap ng kaniyang hukbo at nagtiwala sa Diyos sa kalalabasan. Binuod ito ng Biblia sa isang talatang napakababa na parang isang karagdagang pag-iisip lamang ang pakiramdam. At ang kaharian ni Jehoshaphat ay nasa kapayapaan sapagkat binigyan siya ng kaniyang Diyos ng kapahingahan sa bawat panig. Kaya ano ba talaga ang makukuha natin mula sa kwento ni Jehoshaphat? Sapagkat hindi lamang ito isang aral sa paaralang linggo. May mga antas dito na umaangkop kung binabasa mo ito bilang teolohiya, kasaysayan, psikolohiya o taktika sa militar. Una, mayroong prinsipyo sa pamumuno. Gumawa si Jehoshaphat ng isang bagay na sumalungat sa bawat likas na hilig ng isang commander. Tuwirang umamin siya ng kahinaan sa harap ng lahat. Pinili niya ang pagsamba sa halip na digmaan. Inilagay niya ang mga walang sandatang mga sibilyan sa harap ng mga sinanay na sundalo. Tatawagin ito ng bawat aklat sa militar na hindi karampatan. Pero umubra ito dahil ang kaniyang autoridad ay hindi itinayo sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Itinayo ito sa pagkaalam kung saan titingin kapag naubos na ang mga sagot. Mayroon ding taktikang katotohanan tungkol sa paghahanda. Hindi basta nagmula sa kawalan ang pananampalataya ni Jehoshaphat sa krisis. Ginugol niya ang mga dekada sa pagtatayo nito. Ang pambansang programa sa edukasyon, ang mga reformang panghukuman, ang palagiang pagsamba, lahat ng iyon ay nangyari sa panahon ng kapayapaan. Nang dumating ang krisis, kinukuha niya ang mga reserbang ginugol niya ng 20 taon sa pagtatayo. Ang pananampalataya sa krisis ay karaniwang bunga ng katapatan noong kalmado ang mga bagay. Hindi mo matatayo ang pundasyon sa panahon ng lindol. At pagkatapos ay mayroong aral tungkol sa kaaway, sinira ng pagsasama-sama na sumalakay sa Huda ang sarili nito dahil ito ay pinagsama-sama ng maling mga bagay. Kasakiman, pagkakataon, magkasamang pagkapuot sa isang pinagsasaluhang target. Sa sandaling pumasok ang pagkalito, sa sandaling lumiko ang plano, nawasak ang mga ugnayang iyon at naging karahasan. Hindi lamang ito isang sinaunang pattern. Ito ay isang pattern na paulit-ulit saan man. Ang mga alyansang itinayo sa kung ano ang kinalalabanan mo ay palaging mas mahina kaysa sa mga itinayo sa kung ano ang itinataguyod mo. Pero para sa mga nagbabasa ng kwentong ito ng may pananampalataya, mas simple at mas mahirap sa parehong oras ang pangunahing mensahe. Ang labanan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Umaalingaw-ngaw ang pangungusap na iyon sa 3,000 taon ng karanasan ng tao. Ibinulong ito sa mga silid ng ospital at mga selda ng bilangguan. Pininta ito sa mga dingding at tinatak sa balat. Ito ang huling malinaw na naisip ng mga taong humaharap sa mga sitwasyong kahimbing ng 3 hukbong tumatawid sa dagat na patay sa imposible. Sapagkat ang kwento ni Jehoshaphat ay hindi lamang tungkol sa isang haring nanalo sa isang digmaan. Ito ay tungkol sa nakapangingilabot, maganda, ganap na walang katuwirang gawa ng paghuhulog kapag sumisigaw ang bawat hibla ng iyong pagkatao na lumaban. Ito ay tungkol sa pag-amin na naabot mo na ang dulo ng iyong lakas at pagkatuklas na ang dulo ng iyong lakas ay maaaring siyang eksaktong lugar kung saan nagsisimula ang lakas ng Diyos. Hindi nanalo si Jehoshaphat sa labanan, hindi man nga niya ito nilabanan. Dumating siya, umawit siya, at pinanood niya ang Diyos na humarap sa iba pa. At 3,000 taon pagkaraan, pinag-uusapan pa rin natin ito. Umiiral pa rin ngayon ang lambak ng Beraka sa timog lamang ng Bethlehem. Lumakad ka roon at nakatayo ka sa parehong lupa kung saan ginugol ng mga tauhan ni Jehoshaphat ang 3 araw sa pagkolekta ng mga samsam mula sa isang kaaway na hindi kailanman nakarating sa kanilang target. Kung tumama sa iyo
ang kwentong ito sa paraang tumama ito sa akin. Gugustuhin mong makita ang kwento ni Gideon. Isa pang pagkakataong sinabi ng Diyos sa isang pinuno na itapon ang aklat ng mga tuntunin sa militar at magtiwala sa kanya. Ang isang iyon ay nagsasangkot ng 300 kalalakihan, mga sulo na nakatago sa loob ng mga palayok, at isang hukbong may 135,000. Maaaring mas ligaw pa ito kaysa sa isang ito. Ang bidyong iyon ay nasa iyong tabing ngayon. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng higit pang mga kwentong tulad nito. Lumalalim kami sa pinakanakamamamanghang mga sandali ng Biblia, ang mga hindi lamang nagtuturo sa iyo ng isang bagay, kundi talagang binabago kung paano mo nakikita ang mundo. Magkikita tayo sa susunod.